my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. When life lets you down and you feel more broken than whole. When the wounds go deeper than words and you can't tell a soul. I may not know what you're going through, may not can make that high mountain move, but one thing I found that I really want you to know. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear. Whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. Friend, do you think that God is too busy to care about your troubles and trials that you face on this day? He sees the sparrow that falls to the ground. And He hears the tears that don't make a sound. If you only knew how precious you are in His sight. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear. Whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it doesn't only matter to you. If it matters to you, it matters to the Master.
Amen mga kapatid. God first morning po sa ating lahat. If it matters to you, of course, it matters to the Master. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Parang yung lesson natin kagabi, ano? Sa Sabbath School lesson, day Sunday. Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan, ano po? Sa ating lahat, ano man yung ating katayuan sa buhay, tayo ay kanyang iniibig, ano po. So ayan, isa na naman pinagpahalang araw sa mga ganito, araw ng Lunes. Tayo ay muling may pagkakataon na makakonek sa kanya. God first morning po sa lahat na nandyan ngayon sa live, mga nag-aabang. Sister Tess Flores, God first morning po. Ate Reby, Sister Zenaida, Ate Sally Sanchez, Sister Janet, Brother Jojo, good morning po sa inyo dyan. Ate Lorna, Sister Nimpa, Sister Vicky, Sister Mildred, at Sister Evelyn Sabat. Yan po, yung iba papasok pa lang. Ibigay na natin kay Pastor para dire-diretso tayo. Isa pong magandang umaga sa inyo pong lahat. Yan, salamat po, brother. Isa pong magandang umaga sa inyo pong lahat. Yan, salamat po, brother Melvin. At patuloy po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos ngayon pong umaga po na ito. Ngayon po ay January 5 na at patuloy ang ating Panginoong Diyos ay gumagabay. Sandali lang mga kapatid, bakit gano'n, ano? January 5 pa rin yun nandun. Sandali lang, ayusin natin, ha? Ayusin natin, sandali. So, ayan mga kapatid, ano po. Mali yun na-send sa atin ni Pastor na video. Anyway, ganun pa man. Hindi tayo masasayangan ng panahon. Kukonect tayo sa CLPM dahil nandun nakita ko nag-start na rin sila ng devotional book to na po. Doon muna tayo makinig ngayon, ano. Siguro si Pastor yung sined niya ay nirename niya ng June 6, so, pero nagkaroon lang mali lang ng napindot, ano. Pero ganun pa man ay hindi tayo makukulangan ngayong umaga na ito mga kapatid. Sandali lang. Inspired by love, hindi yung sa pilitan, kung hindi nagmumula sa puso natin mga kapatid ang pagbibigay sa Panginoon. So meron pa pong ibang reflection mga kapatid. Yun lang ating pong tinalakay kahapon. So meron pa po ba tayong ibang mga reflection dito sa atin pong pinag-aralan kahapon na may pinamagatang Giving with Cheerful Alacrity. Pastor Jerry, nag-open po kayo ng mic. Yes, Pastor, good first morning again. We welcome natin sa ating platform, Zoom platform, ang ating pong guest ngayon, si Attorney Junald Serrano, si Elder Junald from Baan. Attorney, pwede po ba namin kayong marinig saglit lang, konti lang? Welcome po, Attorney. Yes, Pastor. Pastor Jerry, good morning. Good morning din sa lahat ng ating mga kapatiran dito ngayon sa ating platform at saka nanonood ngayon sa Facebook Live natin. Thank you po.
Yeah, welcome po. Maya po ipapakilala po natin ng basbuo si Elder Junald. At stay by mga kapatid. Itong ating pong tinatalakay ngayon na isang paragraph po ng linya ng Council sa Stewardship ng ating pong minsahera ng Panginoon na si Sister White. Nahihiwagaan po ako sa ginamit niyang word na cheerful alacrity. Hindi ko alam kung tama po yung pagkakabasa ko, Pastor Nelson. Cheerful alacrity o Kaya tama yun. Pastor, kita. Yun na nga siguro yun, Pastor, kasi hindi tayo English no? Oh. Sinuri ko po, tinagtanong-tanong ko sa Google, ang ibig sabihin po pala ng cheerful alacrity ay yung paggawa ng isang bagay na ang pinagmumulan po ay yung pong inspirasyon na nagtutulak na mabilis gawin, parang gano'n na mabilis gawin, gawin ng isang bagay na inspired at magagawa ang bagay na mabilis kung tayo po ay tinatawag natin na ay na-inspire ng pag-ibig ng Panginoon. Yun po yung pala yung alacrity. Yun po yung nangyayari lamang po yung cheerful alacrity sa Christian liberality kung yung diwa po ng pag-ibig ng Panginoon ay tunay na ating naintindihan at nararanasan. Kaya po pala yung cheerful alacrity ay posible lamang sa mga taong na-convert sa pag-ibig ng ating Panginoon. So yung pong mga taong tayo po ay kung talaga na-appreciate natin yung pong pag-ibig ng Panginoon, yung liberality ng Diyos sa buhay natin, maranasan natin yung cheerful alacrity, yung masigasig nating gagawin ng masaya ang pagbibigay. Katulad ng kasigasigan ng pagbibigay ng ating Panginoon. Binigyan din po yun ni Elder Sani. No? Sabi niya yung pag-ibig ng Panginoon ang nagtulak sa kanya para ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At yun po ang tunay na diwa ng lahat ng Christian liberality. Ano nga po yung Christian liberality mga kapatid? Giving freely and abundantly. Pagbibigay ng malaya at masagana. So hanggang sa mga panahon na matutunan na po nating masaya na nating isusuko ang lahat sa Panginoon. More than tithes and offerings. So lahat na pong mararanasan ng tunay na saya ng langit, yung diwa ng langit na maibigay ang lahat. So yun po mga kapatid, ang maganda ko pong nakitang personal doon ay yung kaya pala ang sarap-sarap ng pakiramdam kapag tayo po ay nakapagbibigay, kapag tama po yung diwa, yung essence ng giving. And the true essence of giving comes from experiencing the true love of God through Jesus Christ. Yun po ang gamot sa selfishness. Salamat po. God first morning. Amen. So, God first morning. Akin pong binabati ang atin pong mga kapatid na sumusubaybay sa FB Live. So, marami-rami na po ito. Dalawa po ang akin pong cellphone, gadget, pangatlo ang laptop. Akin sinusubaybayan, tinitignan ang atin pong mga kapatid na sumusubaybay sa FB Live. So, marami tayong mga kapatid na nasa ibang bansa na nakatunghay sa atin pong programa ng God First Morning. God First Morning po sa atin pong lahat mga kapatid. Nandito rin po ang atin pong kapatid na si Pastor Jimmy Pulito, ang Stewardship Director po ng Mountain Provinces Mission. Binabati ko po kayo, Pastor. At maraming pong salamat sa mga kapatid na patuloy na sumusubaybay. Meron na po tayong 80 plus, 70 sa CLPM page at ganoon din sa Adventist Mission na nasa 29. Ang sabi po ni Sister Lilian Lazaro sa kanya pong reflection, makapagbibigay po tayo ng masaya at malaya
kung ating kinikilala na ang Diyos ang nagmamay-ari at pinagmumulan ng ating mga tinatangkilik at hindi bilang obligasyon ang pagbibigay, kundi pagpapasalamat sa patuloy niyang pagkakaloob ng ating pangangailangan. So God first morning po, Sister Lilian Lazaro. So yun po mga kapatid ang atin pong reflection ng atin pong kapatid. So meron pa po ba tayong mga nais magbigay ng reflection? Mga kapatid, kung meron po kayong mga reflection, kahit yan po sa FB Live, sa YouTube man mga kapatid, o dito sa Zoom, ay maaari niyo pong isulat, o kung hindi naman mga kapatid, ay iparating niyo sa amin ang inyo pong reflection at ating pong babanggitin ano man po ang inyo pong mga natutunan sa araw-araw ng atin pong mga pag-aaral mga kapatid. So, meron po bang ibang reflection dito po sa Zoom? Maaari po kayo magbukas ng inyo pong video o ng mic para po kayo po ay ma-recognize sa atin pong araw-araw na pinag-aaralan mga kapatid. Meron po? Sige, Pastor, Dasoy, nag-open po kayo ng mic. Ayan, sige po, Yes. Pastor. Salamat po sa inyo. Totoo po yung lahat nating narinig. Kaya nga ang pinakasikat na bersikulo sa banal na kasulatan ay John 3:16 na ang pagbibigay mga kapatid yung boiling point po ng pagbibigay ay pag-ibig. May napansin po ako sa isa sa aking mga churches dito. Ito pong mga tao dito halos hindi mga mayayaman. Dito sa Dingalan, Pastor Nelson. Opo, Pastor. Oo, halos mga mangingisda lang ito. Opo, May tama. napansin ako, may regular kaming church board. Tuwing may church board, may panawagan ng project, may panawagan ng pagbibigay. Oh, itong nakaraang December, 100 families ang kanilang naming binigyan. Oh, nag-gift giving kami. Pero hindi mga mayayaman dito. Sabi ko, natutunan ako dito Tuwin na lang church board, mayroon tayong bigayan na ganito, mayroon tayong project na ganito. Ngayon gagawa tayo ng bahay ng taong walang bahay. O ikaw, magkano ka? May magbigay ng 50, 100, 50, 200, 500. So, mayroon ding karpentero doon, na-estimate niya, naabot namin. Hindi lang panaka-naka. So, sabi ko, ito palang pagbibigay, hindi pinag-uusapan kung gaano ka kayaman at gaano ka kahirap. Amen. Amen. Ang pinag-uusapan dito ay mahal mo ba talaga ang ating Panginoon at hindi ka takot magbigay, naintindihan mo tulad ng narinig natin kanina na siya ang nagbibigay. So sabi ko, gusto kong i-share ito sa ibang mga churches. So, ulitin ko mga kapatid, nang natutunan ko sa church na to, hindi pinag-uusapan kung gaano ka kayaman at gaano ka kahirap. Ang pinag-uusapan, mayroon ka ba nung pag-ibig na ipinakita ni Kristo? Kung mayroon tayo, napakadali mga kapatid ko ang magbibigay. Hindi ka magrereklamo sa elder na mayroon na naman tayong ambagan. Napakabuti. Kaya nga dito pagkapatlak, naku po kahaba ng lamisa. Kasi kahit mahihirap, magdala ng pagkain, gusto mag-share. Mga kapatid, sabi ko, naalaala ko tuloy yung nasa Acts chapter 1 at saka chapter 2. Hindi na mga mayayaman ba yun? Hindi naman siguro masyado kasi under persecution sila Control sila, di ba? Ng isang kapangyarihan ng Romans. So kung control ka ng ibang kapangyarihan, hindi ka makapagyaman ng gusto. Pero tignan mo naman, pinakamasayang istorya ng Kristyanismo, Acts chapter 1, chapter 2 at saka chapter 3. Yan lang po mga kapatid. Kasi Pastor sila Dasoy, mapagbigan. Yes. pwede bang i-welcome mo ng Bisaya si Attorney Junal sa short statement lang? Attorney, maayong buntag.
nalipay kami kaayo kay naghatag ka og usa ka importante kaayo nga takna aron among madunggan ang mga maayong mga sinultian nga maoy magpabarog sa among mga pagtuo. Salamat, Pastor. Maayo. Amen kayo. God first morning, Pastor. First morning, Attorney Donald. Okay, meron nagtaas po ng kamay sa ating pong reflection. May panahon pa po tayo. Si Pastor Seth. Pastor Nelson, saglit lang ha. Sige po, Pastor Jerry. Bago natin recognize. Pastor Dasoy, ako natutuwa dyan sa remark mo. So, ibig sabihin talaga mga kapatid, walang maghihirap na church kapag ganito lahat ng espiritu natin. Walang mahirap na iglesia kapag ganito ang espiritu natin. Kasi lahat mapagbigay. Walang pakiramdam ay mahirap. Lahat ay masagana ang pakiramdam. Purihin ang Panginoon. Kasi ang tunay na mayaman, Pastor, yung nagbibigay. Yes. Ito ang tunay na kayamanan. Yung ikaw ay nagbibigay. At kapag nagbibigay ka, hindi ka maubos, hindi ang balon ay hindi mauubusan. So, mga kapatid, kaya wag natin harangan ang pagpapala ng Diyos. Kapag kahinarangan mo sa iyong kamay, ay mga kapatid, ang pagpapala ay hindi dadaloy. Si Pastor Seth, nagtaas po ng kamay. Pastor Seth, nakita ko po kayo. Good morning po mga kapatid. Sige po. Ako po ay natutuwa. Ano yun po, ang pagbibigay ay isang mahalagang aspeto ng pagpapakita ng pagmamahal, pagtutulungan, at pagkakaisa, mga kapatid. Meron ako nais na ibigay. Narito yung mga ilang kalagahan na pagbibigay, mga kapatid. Ang pagbibigay ay nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalala sa ibang tao. Ito naman yung pagtutulungan ay nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. At hindi ka makakapagbigay kung walang pagkakaisa. Ito ay nagpapalakas na ugnayan sa pamamagitan ng mga tao. At ang pagbibigay ay isa sa mga pagsasakripisyo din natin, mga kapatid. Ano nyo ba? Sa akin po, at lalo-lalo na sa gawain ng ating Panginoon na aking naranasan, kapag ikaw ay nagsakripisyo ng bagay na palaga sa iyo, ibabalik yan ng Diyos. Alam niyo, sa aming mga nakikita ko sa church planting, para ba tayo nagkakati ng alam niyo ba yung poso? Kailangan natin magsakripisyo ng isang tabo para lumabas yung bukal na maraming tubig. Ganun din po mga kapatid. Mabisa nakala natin nangyayari tayo, pero yung biyaya ng Diyos ay walang hanggan, walang limitasyon. Ang kailangan natin yung talagang tao sa puso at nananampalataya tayo na pag tayo nagbigay, makikita natin yung biyaya at pagpapala ng Diyos araw-araw. Tuloy po. Okay, salamat po, Pastor Seth, sa inyo pong action. Meron pa po dito, Sister Claire. Nagtaas po kayo ng kamay para po sa reflection. Sige po, welcome po kayo. God first morning po sa inyo. Nelson, hello. Apo. Pastor, Apo, God first morning po. kung isisip din yung nalilimutang magandang kaugalian eh. Apo, Pagka apo. sa sermon tayo, pag sinabi natin yung mapalad, yung nasa Mateo 5 agad ang ating naiisip. Apo. Kung binabanggit na napakaganda ang ating Panginoon, siya po mismo ang nagsabi doon sa Gawa 20:25. Sabi niya, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kaya po napakaganda yung ganung kaugalian na sinabi ng Panginoon. Pwede po natin subukan ito lagi eh. Yung bang ang higit na nagmamahal ay siyang nagbibigay ng malaki. So, mas mabuti po yung magbigay, lalong mabuti ang magbigay kaysa tumatanggap. Salamat po. Okay, maraming pong salamat sa inyong magandang reflection. Mas higit na mapalad. Yan po ay biblical. Kaya pag nais ko pong basahin mga kapatid ang reflection dito po sa atin pong
Facebook Live sa page po ng CLPM. Napakaganda po ng ating mga tinatalakay. Ngayon, marami po talaga akong natututunan ang sabi ng isang kapatid. Ang sabi pa ni Wilbert Langreo, the essence of giving is losing something. Like Christ, He gave up His life for everyone of us. So yan po ang kanya pong reflection. Sabi naman ni Brother Benny Bautista, ang pagbibigay ng masaya ay di tayo pinagkukulang kasi po naging karanasan ko po ito. So yun po mga kapatid ang kanya pong reflection. Sabi naman po ni Helen Mutya, ang sabi niya, good AM po, napakaganda ng inyo pong tinatalakay. Ang pagbibigay po ay kailangan nagmula sa udyok ng Diyos at kung hindi, para tayong mga politiko. So yun po ang kanya pong sabi. So God first morning sa atin pong lahat mga kapatid dyan sa Facebook Live, sa YouTube at maging sa FB page ng Adventist Mission. Pagpalain po tayo ng ating pong mahal na Panginoon. So sabi po ni Sister Net Lazaro, babasahin ko lang po ang kanya pong reflection. Ang pagbibigay ay kinakailangan ng may pagmamadali sapagkat ramdam ko na ang kailangan ng iba. Eagerness to give sapagkat umaapaw na ang pagmamahal sa kapwa ng may pagtanggi sa sarili. Amen po, Sister Net. Amen. Melchizedek Ordonya, ang pagbibigay po ng walang pag-aalinlangan at may buong pagmamahal ay isang halimbawa na sumasa iyo ang isa sa kaugalian ng ating Panginoon. God first morning. So yun po mga kapatid, ang ating po mga reflection. Isa pa dito, last sa FB Live. Sabi po dito, tunay nga na once we fully in love sa ating Panginoon, ang masaya at malayang pagbibigay ay naroroon sa ating mga puso. Hindi na ito nakikita kung gaano ito kalaki, kundi ang laki ng pag-ibig ng Diyos ang nakikita sa atin. So nakaka-inspired po kayo mga kapatid. Ulitin ko, nakaka-inspired po kayo mga kapatid sa mga refleksyon na mga patutuo ng inyong buhay patungkol po sa ganitong ugali ng ating Panginoong Hesus ay nakikita sa atin mga kapatid ang pagbibigay. So salamat po sa inyong pong reflection. So kung sa araw-araw lang po kayo sumubaybay mga kapatid, magbigay po kayo ng reflection sa atin pong pag-aaralan ng mga yon. Maghanda po tayo ng ating pong reflection para bukas, para lahat po tayo ay involved. Sapagkat kakaiba po ang atin pong ginagawa mga kapatid, lahat ay involved dito. So lahat ay involved through your giving of reflection. Pastor Jerry. Yes, Pastor Nelson, alas 5 na, mabilis ng panahon. Wala po tayo. Encourage ko po kayo na bukas po ay pumasok po tayo ng maaga kasi ang pag-uusapan na po natin bukas ay mga real practices na mismong naranasan ng ating mga guests galing po sa Baan Church. So ang maglilid po natin dito ay si Elder Jonald Serrano, si attorney. At gusto ko po na encourage kayo na magbigay po kayo ng mga responses, mga positive responses na 1 o 2 hanggang 3 na mga panahon. Kasi kinakailangan po nila ng mahabang panahon para marinig po natin yung magagandang mga stories na nangyari sa kanila para tayo po ay mag-guide din sa ating mga gagawin na mga practices sa ating mga local churches. So at this point ay bigyan niyo po ako ng pagkakataon saglit lang na ipakilala ng buo si Attorney Junald. Si Attorney Junald Serrano po ay Attorney Junald Rojo Serrano ay pinakabatang o bunsong magkakapatid sa 6 ng kanyang mga magulang na si Brother Harito Serrano at si Sister Narcisa Dingding Rojo. Siya po ay tinapos niya ang kanyang Bachelor of Arts, major in English, in Father Saturnino Urios University, Butuan City. At ang kanyang postgraduate po ay tinapos niya sa kursong Juris Doctor o Studies in Law sa the same na university sa Butuan City. At siya po ay pinagtiwalaan ng Panginoon
ng isang missional na hanap buhay. Ganyan po ang kanyang turing sa kanyang missional na livelihood ng legal consultancy firm na yun ang pinampupuno ng Panginoon sa kanilang daily na pamumuhay bilang mag-anak at sa kanyang ministry. Siya po ay elder ng Baan Seventh-day Adventist Church for 20 years. Purihin ng Panginoon. Siya po ay isang makaranasan ng leader at marami na rin po siyang nakita ng mga ups and downs ng church at yan po ang nire-reflect niya sa kanyang mga testimonies na talagang kinakailangan ang church ay magkaroon ng mga shifts at changes. Siya rin ay stewardship educator on regular and systematic giving of Southwestern Philippine Union Conference for 3 years at running na po na 4 years. At kung di ako nagkakamali, ang kanilang church ay napili bilang isang best practicing ng combined offering plan sa buong division o SSD, mga kapatid. Kaya sila po ay pinaiikot, authorized na umikot sa iba't ibang lugar para i-promote po ang tagumpay ng combined offering plan sa kanilang pamamaraan. Siya po ay binigyan ng Panginoon ng isang makakapartner sa ministry at sa kanyang missional na gawain. Ang pangalan po ay si Sister Arlene Lastica Molina Serrano. Siya po ay Regional Nurse Coordinator ng DOH Caraga Region. Sila po ay binagkalooban ng Panginoon ng isang anak, 8 years old daughter named Jainen Maisha Molina Serrano. Yan po ang kanilang inspiration sa ministry. So mga kapatid, siya po ang ating pong guest speaker. Mamaya, after ng mga preliminaries, magsasalita po siya si Attorney Elder Junald Rojo Serrano. Brother Junald Serrano. Sige po, tayo po magsisimula na po sa ating pong God First Morning. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844,
Further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Atin pong hilingan si Sir James, isa po sa ating guro na pangunahan tayo sa ating pong panalangin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. O dakila, mapagpala naming Diyos na nasa mga langit, sa umagang ito, Panginoon, ang amin pong patuloy na paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong mga salita. Akin pong patuloy na inilalapit ang amin pong programang ito. Maraming salamat sa patuloy na pag-iingat namin pong naranasan sa isang gabi na nagdaan. Sa amin pong pagpapahinga kami, Panginoon, ay na-refresh. At narito naman kami upang patuloy na maglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong mga salita. Tulungan nawa ang bawat isa sa amin pong pakikinig, lalong-lalo na po ang amin pong tagapagsalita, nawa ay ipagkaloob sa kanya ang banal na espiritu na siyang patuloy na mangunguna at ang katalinuhan nawa, Panginoon ng langit, ang kanyang patuloy na maranasan
kanyang mga sasabihin ay amin pong maunawaan at mas lalong maging inspirasyon sa amin pong patuloy na paglilingkod sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan naming Panginoong Jesus. Amen. After accepting Jesus as Redeemer, Savior, and Lord, the prayer of the heart is, I am wholly thine, my Savior. Thou hast paid the ransom for my soul, and all that I am or ever hope to be is thine. Help me to acquire means, not to expend foolishly, not to indulge pride, but to use to thine own name's glory. This prayer helps me understand 3 important points regarding my relationship with God. First, I belong to God, not myself. The prayer says, I am wholly thine, my Savior, and all that I am or ever hope to be belongs to you, not myself. Also, all I have and will have is yours, not mine. This understanding leads us to a complete surrender, becoming the keynote of our allegiance to Him. The second thing this prayer helps me to understand is that God is my Savior and paid the ransom for my life. As the prayer says, Thou hast paid the ransom for my soul. After realizing what He did for me, I understand that any desire to parade my service, giving, or the expectation of human recognition or gratitude comes from an unconverted heart. Therefore, I will no longer serve or give expecting human recognition, applause, or support. I will do everything for Him and with Him in response to the salvation that He provided to me. The third point that this prayer helps me to understand is that all the resources He helps me to acquire should be used for the glory of His name. The prayer says, help me to acquire means, not to expend foolishly, not to indulge pride, but to use to thine own name's glory. If I recklessly use what God gives me to satisfy my vanity, I am acting as an owner, removing Him from the throne of my life. But the Bible says I am just a steward or manager of what belongs to Him. While today's culture equates happiness with acquiring material goods to feel fulfilled and satisfied and to produce self-glorification, the biblical message for this time is, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea and springs of water. Today's question is, do I trust God to the point of inviting Him to take control of all I am and have, and of living exclusively to bring glory to Him? May the prayer of the heart be, I am wholly thine, my Savior. As we return the tithe and promise, may we put our desires last and God first. Attorney Junald, God First Morning, it's your turn. Yes po, thank you po, Pastor Jerry. Mag-share screen ako. Naman? Hindi mo doble, ganun? Kita na po, Pastor Elder. Kita sa ito. Yeah. Yes po. Naman aga na ng Sunday. Nilagay natin yun. Okay. God first morning to all. Audible ba yung audio natin? Yes, Attorney. Apo, apo. Thank you po, Pastor Jerry. I want to greet also the administrators of Central Luzon Provinces Mission, CLPM. Thank you for this opportunity na naimbitahan tayo dito sa God First Morning. A version of an hour at dawn also in Mindanao. Magandang umaga sa lahat. Naimbag nga bigat sa mga Ilocanos because possible it is Luzon. I really ask my wife kung ano ba yung kasi my wife is an Ilocana. Kaya naimbag nga bigat ng mga kada kayo amin sa mga ka-Ilocano natin na mga kapatiran dyan at saka
sa mga Ilonggos, mayong aga mga kauturan. And also sa mga Cebuanos, kasi meron tayong mga Cebuano of course, mayong buntag kaninyong tanan. And that is my dialect actually. Good morning to all. Again, God first morning. Kung saan man tayo ngayon, lalo na sa iba-ibang platform, sa Facebook, sa radio, o sa kahit anong platform meron tayo na naka-hook in dito, good morning sa lahat. Ang ipipresent ko today or for the whole week, bigay ko muna tong overview natin sa presentation for 5 days, morning pala. Issue ngayon is yung Baan Church profile natin, profile and regular and systematic giving history. Then for day 2 is ang financial milestone. Yung day 3 natin is corporate experience of Baan Church. Then day 4 is the acts of faithfulness and COP benefits. Then the last one is strategies and corporate budgeting. Okay. I want to read also this mission natin sa Stewardship Department, inviting members to trust God as owner and provider and to partner in His final mission through regular and systematic giving. Our vision is people putting God first. And our mission statement for the whole organization, worldwide organization of Seventh Adventist Church is this one: make disciples of Jesus Christ who live as His loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages and preparation for His soon return. So ito na yung nabasa ko na kanina yung overview natin ng presentation. So ito na yung sa Baan Seventh Adventist Church profile natin. So ang Baan Seventh Adventist Church is located in Northeastern Mindanao Mission na compound, Baan Kilometer 3, Butuan City. We are within the Butuan Riverside District. Our district leader or district pastor is Pastor Ronald Galyogo. And our mission where we belong is Northeastern Mindanao Mission. Ang aming stewardship director po is si Pastor Nerlo B. Montero. So, before I will proceed, pagpamaunhin nyo po na medyo yung salita natin kasi Cebuano, although nagtatagalog ako, pero medyo matigas po. So, pagpamaunhin nyo na lang na hindi ito galit, kundi talagang ganun lang yung dila natin. So, na medyo matigas po. Okay. So, yung care group natin, we have, nung una, we have 8 care groups, pero itong Limon Church, ito na yung na-church plant natin at the time ng kampanya natin way back 2018. So yung natira na lang po, is yung, ito na lang po, yung 7 care group natin, pero itong Thessalonica care group, ito church plant na naman ito. We have already a lot, we have already groundbreaking on this last year. Medyo naantala lang po kasi ito nga, dahil sa kampanya natin sa regular and systematic giving. We have budget na for this for the building, itong Thessalonica Care Group. So ito yung active members natin po as of December 2024. We have a total of 167. We have 78 adult. And we have youth na 45. And children natin is 44. So, youth care group natin, 3. Meron ding children natin na care group, 3. Pero ngayon, ginawa naming 4 kasi meron na tayong mga early teens. So, ito yung latest natin na number of faithful stewards sa source of income as of December 2024. So we have a total of 159. So tingnan nyo na lang. Anyway, may babalik ko to bukas. This is just a view lang muna.
So ito yung latest natin na for the 2024, Pastor Jire, ito yun, from January to December. So yung Gendex totality nito is, kumbaga sa tithe natin na 10 pesos, yung COP natin is nasa 16 pesos po. Okay. So ito yung history natin kung paano nakapagsimula tayo sa Baan Church nitong kampanya ginagawa natin. So we have this Power of 17 na launching way back 2017. Walang ibang nakafocus nito kung anong gagawin namin is to have a crusade on monthly basis. Ito yung nagiging catalyst actually kung paanong pinasok namin itong pagre-review natin ng pagiging katiwala. So we have an assessment because of this where we can source out funds to support the campaign kasi merong name circular gawa nung Power 70 program na we have crusade every month. So nagre-review ang mga elders natin regarding sa church fund. Talagang hindi kaya, sa totoo lang. Ito rin kahit every year, actually every year before this 2017, yung church natin, we have one Sabbath stewardship promotion talaga. In fact, we have mga signing of commitment, merong heart, magsasign ka, imaginary. And this, that year, November 2017, meron kaming Stewardship Enhancement Seminar by Pastor Roger Jimenez, ang aming butihing stewardship director that time. And because of that, we have itong elders meeting namin na 8 elders, nag-meeting kami kasi tiningnan namin, meron naman tayong yearly na promotion. Pero, but walang sustainability po. Kaya meron kaming assessment na ginawa. Assessment of the sustainability of the church activities versus the availability of church fund. So nakita namin na siguro tingnan natin itong tithes and offering natin, i-review natin. Kaya ako yung na-atasan that time na tingnan ito. So talagang nag-research ako. I found out the copy of presentation of Pastor Caderma, yung presidente natin kasi dati stewardship director namin siya dito sa SPUC, sa South Philippine Union Conference. So yun ang tiningnan ko. Pagkatapos pinipresent ko ito dito sa 8 elders natin with our pastor, district pastor pa namin noon, si Pastor Nerlo na stewardship director na ngayon. So with that, after presentation, yung elders natin na 8, we committed to return tithe 10% and to give offering of 10%. 10% yung pinag-uusapan pa dito namin. Okay. Yung catalyst nga, itong name promotion na Power of 70, that the church should have monthly crusade. So, ginawa namin, ang elders were assigned to each care group to discuss the topic. Pero pinipresent pa rin namin ito sa aming church board for approval. Then yung elder natin, ina-assign natin sa care group. Pagkatapos nung presentation na natin, pinapresent namin talaga nakafocus ito sa returning of the tithe na 10% and 10% also, 10% or more sa COP po. Kaya nyo ba, yung observation natin is, majority of the members of the church did not understand thoroughly the essence of tithes and offering. So, alam niyo mga kapatid, mga pastors natin, doon kami nagtataka na ang dami pa palang walang alam or hindi naintindihan thoroughly yung essence talaga ng tithes and offering. Kaya huwag tayong magpe-presume at saka mag-assume na yung lahat ng mga kapatiran natin na pag nabaptize yan, alam na alam nila yung tithes and offering. So yun ang experience namin. So ang ginawa namin, nag-evaluate kami ng level of understanding, address yung mga issues, mga concerns, through the assigned elders, doon sa Adventist men, bukod doon sa small group or care group namin na ginawa, nag-regrouping kami. Ito nga, Adventist men, women, youth, and children. Kumuha rin kami ng mga sharing of experiences sa each member in the group at saka mga testimonies nila. Then after that,
nung pagka-October na, 2018, nagpipresenta kami ng financial milestone namin pala. Itong Sabaan Church namin from January to October. So, nagbigay kami ng mga certificates sa Faithful Stewards. Yung binigyan lang po namin dito, ano po, is yung nagti-10% or more. Pero hindi namin linagay sa certificate yon. Blank yon. Pero ibig sabihin, kung nabigyan ka nun, 10% or more yung COP mo. Ang kinuha namin na speaker that time is no other than our treasurer at the time na presidente na namin ngayon, si Pastor Cirilo Baal. Alam niyo bang sinabi niya sa amin, and we are na-surprise kami nito. Sabi niya, ito lang ang church na mas mataas pa ang COP kaysa tithes sa buong Northeastern Mindanao Mission. Alam niyo, yung naisip kasi namin, nung pagsimula namin, akala namin kami lang ang hindi pa, kumbaga marami na siguro nakadiscover nito. Pero tayo lang ang nahuli siguro. Yun ang iniisip namin. Pero sabi namin, nahuli man tayo pero at least nakahabol pa rin. Pero nung at the time na nagiging speaker namin si Pastor Baal, doon kami nagtataka. Sabi na nga namin, ganun ba? Sabi ko sabihin na parang naisip namin na kami lang pala siguro muna dito sa buong Northeastern Mindanao Mission ang kumbaga nagfo-focus nung kampanya regarding tithes and offering. Pero binaliwala namin yun. Ang ginawa namin, we continued our practice at that time, mga kapatid. So, ito yung nakita namin ng mga important na factors to consider para mas effective yung promotion sa stewardship. Ito yung na-experience namin. Yung pinakauna is unity of the elders and church officers. So, importante po ito. Kaya nga, nung nagkakampanya tayo, mayroong nagtatanong sa akin, paano kung sa 4 mayroong isa? Anong mangyayari sa promotion? Alam niyo, parang hindi ko perfectly masagot yun. Kasi nung nag-umpisa kami, talaga buong 8 elders yung nag-a-agree at saka nagko-commit at the time. And then when we introduce it to the board, the exact accepted it and commit the same, including the church officers. Kaya itong pangalawa, susunod is modeling of the elders and church officers. And this is the very vital. Kasi itong mga kapatiran natin sa loob ng church natin, being an elder, being leaders of the church and officers of the church, talagang doon rin sila titingin. Kaya mas mabilis po kung titingnan natin based on, hindi naman gaano kabilis katulad ngayon nung kampanya natin. Pero sa amin na wala pang experience, nakita namin na mabilis yung kampanya. Bakit ho? Kasi, anyway, papakita ko sa inyo bukas. Nung nag-umpisa kami ng kampanya nito, 50% kaagad ng members namin ng church nag-a-adapt that January alone. Kaya nakita namin na effective, this is a factor na magiging epektibo yung promotion natin. Pangatlo, itong care group discussion. Very important din. Kasi, kung ibabacktrack ko, yung sinabi ko, na every year, mayroon kaming talagang promotion ng stewardship. Pero plenary. Kaya sinubukan namin itong care group, kumbaga, small group. Sabihin lang natin, small group. So, we have 8 care groups or small groups. So, 8 ganon na discussion din ang ginawa namin through our elders. Iba pala yung effect, mga kapatid, pag gagawin natin ganito, kaliit yung mga, sabihin natin, yung mga members natin na magdi-discuss tayo sa ganitong mga bagay. Kaya effective talaga. Kaya nga ito ang effect eh. Yung judge na sinasabi natin dito is yung January na promotion, yung April na promotion, yung July at saka October na pattern din. Ito yung nakita namin nung
nag-kampanya tayo, mayroon na tayong existing na mga tithe giver. Pero alam nyo yung kampanya natin, nag-i-increase ng 50%. Dito naman sa combined offering plan, nag-i-increase ng 110%. Ano ibig sabihin po nito po, mga kapatid? Ang nangyari kasi, nung yung mga giving units natin, sabihin lang natin, for example, we have 50 na after the campaign ng mga giving units. So ibig sabihin, before 25 lang ang nagbibigay ng tithe. Pero walang COP yun. Walang combined offering plan. So ngayon, nung nagkampanya tayo, nagdagdagan ng additional 25 ng mga giving units na nagbibigay ng tithe because they understand na after that campaign. Pero this time, yung dating nagbibigay lang ng tithe, inagbigay na ngayon ng COP. At saka yung bagong nagbigay ngayon, nag-return pala ng tithe, ngayon nagsi-COP na rin. Kaya 50% yung increase ng tithe natin ng mga giver, ng mga giving units pala. Itong COP natin, nag-increase ng 110%. So ito yung nakikita namin that time. Based on comparative analysis natin, offering is much higher than the tithe natin na collection. Okay. So, ito yung effects at the time na the funds used for the ministry is founded on genuine love of giving, not tainted by forced contribution sometimes. So, diba ho? Actually, ito lang yung naintindihan namin that time. Wala pa yung kampanya natin na massive na dito sa, kumbaga nakita tayo ng SPUC at saka division. Ito yung doon talagang naintindihan namin at the time nung 2018 po, na nakita namin, ay naku, maganda pala to kasi genuine love. Hindi napupwersa yung katulad ng ginagawa natin ng mga pledges, di ba? Oh, yun ang nakikita namin. Kasi kung pledges natin, parang yung iba sometimes mapupwersa yun, di ba? Pero ito, kung ang gamit mo, kasi out of love kasi yung COP natin, so ibig sabihin, yung ginagamit natin sa ministry is founded on genuine love. Pangalawa, it avoided praising individual. Bakit ho? Kasi kadalasan natin yung malalaking nagbibigay ng contribution, gawa ng pledges at sa mga project kung ano-ano, kadalasan natin napipraise yun. Alangan naman, hindi natin papasalamatan ba sila? Of course, we have to be grateful also to them, pero ang nangyayari kasi, sila yung nauna nating napasalamatan sa Panginoon instead praising the Lord's ownership over it. Yun ang observation namin po na kumbaga nangyayari at that time. And so, ito yung dagdag na effect ng stewardship promotion natin. So, alam nyo, ba't pinakita ko to? The original one, ba't namin binalikan yung tithes and offering na profit? Dahil sa evangelism namin na monthly. Pero talagang napaka-buti ng Panginoon. Napaka-amazing. Bakit ho? Hindi lang evangelism ang sinagot ng Panginoon sa amin. May dagdag ba na mga departmental expenses na bukod sa evangelism na monthly crusade namin, may church maintenance, na address na yung church maintenance namin, mga departmental expenses namin, yung savings namin for church building, kasi magbibuild kami ng may bagong tayong itatayo para sa Baan Church, yung acquisition sa lot, yung lot purchase namin ng church planting, yung sa Limon Church, binili nyo ng Baan Church, galing sa COP. Amen. Yung financial support ng other churches natin, di ba ho, yung district natin, maraming mga bukod sa monthly crusade namin sa church, mayroon pa kaming monthly rin sa district na magbibigay rin kami ng contribution. Isa rin yun. At saka noon, wala kaming welfare ministry. After that campaign namin, mayroon na kaming welfare ministry. Ito, mga mental health support, mga outing, mga banding, wala kami man. Kasi walang pera eh. Pero this time, or that time, mayroon na health profiling, mga sugar test, mga chest x-ray, libre ito, cholesterol, uric,
At higit sa lahat, ito ho, members cease to provide financial support through pledges and individual contribution. Since February 2018, kasi January kami ng kampanya. Nung dumating ng February, lahat ng mga klaseng crusade namin, hindi na ho kami nagpe-pledge at nag-individual contribution. At from then on, at hanggang ngayon po, wala na kaming personal contribution. Ito yung magandang balita at that time ng mga kapatiran namin. Hindi sabi nga nila, kung ganun pala na hindi tayo magpe-pledge, doon na tayo mag-focus sa COP. So doon ang dagdag ho na encouragement ng mga kapatiran natin. So ito rin yun, yung nakikita namin. Gusto lang ko lang illustrate ito. Ito mga pledges or specified natin na sinasabing gift, gift. Kasi promise man yung COP. Ito yung illustration na nakita namin. Na kung ang Panginoon ho, magbibigay ng pagpapala o blessing sa tao, pagkatapos directly binigay sa specific foraging. Sino ang ipipraise nun? Yung nagbibigay. Hindi ang Panginoon. Pero tingnan nyo yung COP ho. Yung Panginoon, magbibigay ng pagpapala o blessing sa tao, dinadala sa church, yung church nag-i-implement ng mga project, or kung ano mang mga activity sa church, ang pinipraise niyan is ang Panginoon. So yun ang nakikita namin that time, way back 2018. Ito may mga dagdag na later on na mga pagpapaintindi sa amin. Ito lang yung munting na intindihan namin that time, actually. So, kaya nga sabi nga namin sa kampanya, 10% or more, COP for Christ, I will go. So ito yung muna yung ipapresent ko sa inyo this time. So I'll go to now my spiritual journey on COP. Bawat umaga pala, for example tomorrow, after na magbibigay ako ng presentation ko, meron tayong mga testimony ng mga kapatiran namin na siguro mga 10 minutes according sa binigay ni Pastor Jerry sa akin, Stabilio, mga 10 minutes yung testimony. So, kaya Pastor Jerry, tingin ako sa relo ko dito. Pero hindi ako lalagpas. Okay. We have 5:40 na dito. Okay. Itong spiritual journey ko is way back on my college days, 1994 to 2001. Nagpag-practice na talaga ako ng returning tithe of 10% at saka 10% na combined offering plan. At saka yung pagkaintindi ko ng combined offering plan is just like this. Na magbigay ako ng 10% ng offering ko, gawa ng tumbasan ko daw yun ang pagkaintindi ko ha. Tumbasan ko lang yung tithe ko na 10%. Ganun lang. Kasi sabi ng grandfather ko, the father of Pastor Wendell Mungaya Serrano, sabi niya sa akin noon, pag magsasabi yung mga pastor, susundin mo yun. Kasi tao yan ng Panginoon. Kaya hindi na ako nag-atubili pang mag-question. Basta tumbasan lang yung tithe ng another 10%. Yun ang offering. Pero on last December 2017, nung nag-review regarding that, and all the elders, nag-uusap kami na we will commit to practice regular and systematic giving of not less than 10%. Ito talaga yung pinag-uusapan namin na commitment. Not less than 10%. Hindi lang kay regular. So, pagpaunmahan ninyo na po, na ito yung talagang masasabi ko po. Kasi ito talaga yung nangyayari. Na ang commitment namin, regular and systematic giving siya. Pero, hindi less than 10%. 10% or more talaga. Kaya ako that time, ang tagal ko na nag 10%, biruin mo, 1994 pa. Din 2017 kami nagdi-discuss. So I decided to increase my COP to 20%. Bakit ho? Anong reason ko? I realized that I have been blessed by God for two major reasons. Una ho, itong last February 2015 kasi, nagkaroon ako ng illness na it's very rare. Bacterial encephalitis po. Ewan ko kung maintindihan to ng mga common, pero basta yung bacteria
umabot sa utak ko. So, 4 na araw ako, blackout, biruin niyo yan, kung hindi ako in-extend ng Panginoon ng buhay ko. So, na-recall ko yun, that time. And also, the second one, God entrusted to us a small real estate business na meron kaming 7 houses and lots here. Kalapit lang ng bahay namin dito. For lease to own since 2013. All are occupied na until the present. At we have also remaining, kabila niyan, remaining, kung naalala mo, Pastor Jerry, merong sa likod, merong makikita mong lote at saka mga bahay-bahay. Yun. Hindi ko lang sinabi yun that time. So, ito yung pagpapala na na-recall ko. Sabi ko nga, grabe talaga ang Panginoon. Ano naman yung buhay ko? At sa totoo lang, wala akong na-inherit sa mga parents ko. Pero it's because of the blessing out from the entrusted na missional work. Ika nga, sabi, nagandahan ako doon, Pastor Jerry. Missional na living ko is yung work natin. Na ito pala yung binigay ng Panginoon. Bakit hindi ako mag-i-increase? Kaya ginawa kong 20% at a time at saka ang tagal ko ng nagti-10%. At saka naisip ko, promotion ito. So ibig sabihin, kung magpo-promote tayo, lalo ako, dapat rin ako ma-promote. Hindi ako mag-stuck on that 10%. Kaya ginawa kong 20% talaga that time. Sabi ko nga, Panginoon, ikaw nang bahala. Kasi medyo naisip ko rin na medyo nag-alangan ako na, ano ba, ipoproceed ko to o hindi? Pero, kita mo naman ang first reason ko. Life ito. Gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ko. Binigyan ako ng another years sa buhay ko. Kasi that time, kung hindi talaga ako, kasi biruin mo na blackout ako for 4 days, hindi ko alam kung anong nangyari. I was in the hospital for 4 days. Hindi ko alam. It's very rare. Pero binuhay ako uli, mga kapatid. Kaya sino naman ako ang hindi ang liit-liit lang ng 20% kung iisipin mo versus yung binuhay ka ng Panginoon, di ba? Grabe talaga ang pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid. Itong second ko na reason is rider na lang to. Sa totoo lang. Kasi kung hindi na ako in-extend ng Panginoon, wala na rin yan. Di ba? The next thing is, way back 2022, when Baan Church was discovered as a model church ng South Philippine Union Conference sa pag-practice, sa totoo lang parang ayaw namin tatanggapin itong mga bagay na to, pero wala na kami magagawa kasi sinabing ganun talaga, model. Kaya nga nagsisigasig kami na magkampanya para ma-erase yung pangalan ng Baan Church sa na magiging model. Para lahat na, model na. O kahit hindi model, pero nagpa-practice na ng regular and systematic giving. But that time, nga ni-discover kami ni Pastor Michael Kapapa, stewardship director natin ngayon, hanggang ngayon, at saka si Pastor Jibel Simba na Southern Asia Pacific Division natin na stewardship director rin. Through Pastor Bernabe Dahonan, na siya yung kasi itong Pastor Bernabe Dahonan is galing ito ng Northeastern Mindanao Mission. Nagiging DRIEL director ito ng SPUC that time, at bago siya nag-retire ng 2022 kasi alam niya kasi siya yung palaging nandito sa amin that time. Kilala niya yung church natin. Kaya sinabi niya kay Pastor Mike at the time na napili siya na nagiging director ng stewardship, na puntahan mo tong church na to. Kasi yung COP nila or offer nila minsan mataas o kaya nagle-level na sila ng sa tithe nila. Kaya puntahan mo doon. Kaya at that time, na-discover kami, pinuntahan kami dito, nagde-decide na naman ako ulit. After, kasi 2018 yun, nag-20% ako. So after 5 years or 4 years, kung makompute natin, nag-increase ako ng 30%. Ano namang reasons ko dito? Being a leader of our church, I'm grateful that what we did pala in campaigning 10% or more is a Christ pattern. We are on the right decision in implementing the same. Akala nga namin, baka amin lang yun, pero nung nakikita ko, at that time na na-discover tayo, na sabi ko, salamat Panginoon. Alam niyo ba yung feeling ng being a leader, mga kapatid? Na nakikita mo na yung ginagawa mo pala for your church, for the church of God, is yung tama.
Talagang iba ang effect sa akin nun eh. Doon ang nag-udyok sa akin na mag-i-increase ako ulit. At higit sa lahat, na-realize ko, itong character development, alam niyo ba? Makikita niyo naman sa akin yung choleric yung personality ko. Ito yung mga experience ko, yung patience ko hindi katulad this time or that time way back 2020, way back pa noon. So, sabihin lang natin 2018. I have more patience than before. Alam ng wife ko yan, alam ng mga church natin yan dito. And being a choleric, I could hardly appreciate others kahit sabihin mo pa na ito yung pinipresent mo, ito yung binibigay mo. Pero pag hindi yan lalagpas sa standard ko, huwag kang umasa na mag-appreciate ako sa iyo. Pero alam mo, Pastor Jerry, na-change ako. Kahit yung binibigay mo na effort mo, kahit kunti lang, makikita ko, I can really appreciate na. And also, I could hardly tolerate mistakes, lalo na sa church natin, na mga activities. Lalo na yung pinaka-hate ko talaga yung malilate sa meeting, yung mga kapatira natin, sa board, ay talagang, ay kahit saan. Yung may attitude talaga ako na ganun. Pero ngayon, kahit malate ka pa ng 1 hour, okay lang. Hindi na ako magagalit, hindi na ako ma-upset po. And I love arguments talaga. Kasi yun naman talaga yung profession ko, di ba? Pero by this time, I can really tolerate not arguing anymore. Kasi makikita ko na, anyway, sinasabi ko lang sa sarili ko, anyway, you are entitled to your idea. Pero kung minsan nga, kung pwede kong sagutin, pwedeng magbigay ako, ibibigay ko. Pero noon talaga ay talagang hindi ko yung papalagpasin. So, ibig sabihin, actually marami pa mga kapatid ng mga changes ng karakter ko. Kasi pala, later on, Pastor Jerry at mga kapatiran dito, nadidiscover namin through Pastor Michael and through Pastor Jebel. At saka nakikita talaga namin to kahit sa church namin na mayroong mga character changes na pero nahihiya lang kami magsasabi na gano'n kasi parang namang self-serving yun. Pero naramdaman ko yun sa sarili ko. At saka nakikita ko rin sa mga kapatiran namin. Kaya nang nagtanong nga si Pastor Mike sa amin, nag-aaway pa ba kayo dito sa church nyo? Mula na nagpa-practice. Sa totoo lang, hindi ako makahanap ng instance na nag-aaway-away pa kami sa loob ng church. Ayun pala, result para yun ng pagpa-practice natin ng combined offering plan. Kasi ito palang pagbibigay at saka pagre-return natin, ito palang pagiging katiwala natin na tapat sa Panginoon ay talagang pinakauna yung karakter pala. Pero kasi noon namin, ang pag-umpisa, ang nasa isip kasi namin yung evangelism na gastusin. Totoo lang. Pero salamat na lang kami na nagiging catalyst yun. Kasi from then on, and also to the corporate experience namin as a church, nasusupport na yung mga activities natin at lalo na ito sa karakter. At saka pangatlo, itong God's provision for my good health. Kasi from 2015 nag-recur yung sakit ko pag dumating yung 2019 ata. Bumalik uli ng 2020. The time. Kung nag-blackout ako ng 4 days that time, nung 2019 ata, nag-blackout ako ng 3 days. Nung 2020, kasagsagan nyo ng COVID, hindi na ako madala talaga ng Davao Doctors Hospital. Dito na lang ko sa bahay. 2 araw na naman ako nag-blackout. Kaya noong 2022, sabi ko nga, Panginoon, salamat. Kasi hindi nag-record. At alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon, hindi na nagre-record. Kaya God's provision for my good health, it's very big. Malaking bagay talaga. Ito, pangatlo na mga experience ko. Ito namang Winbaan was recognized by ECSD as a church na naman, nag-division-wide na talaga. And also, I was chosen as one of the official delegates from ECSD under the Stewardship Department to attend General Conference Session this coming July 2025. Kaya sabi ko sa sarili ko, grabe naman itong pagpapala binigay ng Panginoon. Kaya, I increased my COP to 40%. Kaya ito nga, ang pinaka-reason ho, this is a rare opportunity naman, hindi lang ho ako, kundi pati yung asawa ko, pati yung wife ko, na magkasama kaming pupunta doon.
At saka I was able to travel. Wala akong plano magda-travel ng abroad, pero I was able to travel Japan and Sabah, Malaysia due to this stewardship education campaign. And that is for free on food and accommodation. Pero inyo naman yun ho. Hindi ako nag-a-apply na magpunta. Kasama yung asawa ko. Pero it was God who provided that. So God resolved also other things. God resolved also some of our financial obligation. And He provided us our daily needs sufficiently. Kaya yun ho. As of now, ito yung COP ko, yung combined offering ko. So meaning, tithes ko na 10%, yung COP ko ngayon is 40%. So yun lang po. Good morning and Amen. God first morning sa lahat. Amen. Amen. The Lord. Amen. Ano po masasabi niyo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Inspiring po. Isang Amen. powerful lecture and powerful testimony ng ating pong kapatid na si Elder Jonard Serrano. Salamat po. So yan po mga kapatid ay isang magandang patutuo para po sa ating pong edukasyon ng pagtatapat sa ating Panginoon. So tayo po ay dadako na po sa atin po. Amen, mga kapatid. Kayo ba ay na-bless, mga kapatid? Napakaganda, no? Bigay lang ako ng reflection, mga kapatid. Sandali lang, ha? So, ayan, ano po? Ayan. Napakaganda ng ating napakinggan sa umaga na ito. Nawa, kayo rin ay na-bless po sa umaga na ito. At tingnan natin ano yung kanyang mga diniscuss. Napakaganda, no? Sa tulang. Tinignan ko kasi gusto kong gayahin, Gusto kong gayahin natin. Kung maganda, gayahin, Pag pangit, kalimutan, huwag pulutin. Pero pag maganda, gayahin, So napakaganda. Dati ko pa nakikita to simula ng 40 days of prayer sa LPM. Natunay na kapag tayo ay ginawa natin yung ganito, yung COP na ito, 10% or more, napakaganda talaga ng maging resulta. Napakaganda. So, tinignan ko ano yung mga step by step na procedure nila. Una talaga, number 1, mga kapatid, din natin pwedeng i-deny ito. Seek the love of God in your life. Hanapin talaga natin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Hanapin talaga natin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. Tulad ng kanya, nangyari sa kanya, sa kanyang health. Nakita niya kung gaano kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Nakita niya talaga kung gaano kabuti ang Panginoon. So, ako nakaka-relate ako sa kanyang shinare, Nakaka-relate ako doon. Dahil ganyan din ang naranasan ko. Binigyan ako ng Panginoon ng extension of life. So, ano yung ipagmamalaki ko sa Panginoon para ako'y maging madamot sa Kanya, di ba? So, kung nakita natin yung pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay, dapat ba tayo maging damot sa Kanya, mga kapatid? Pag nakita natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, may eliminate natin yung selfishness, mga kapatid. May eliminate natin selfishness. Matututo tayong maging mapagbigay sa Kanya, sa Kanyang mga kalooban, di lamang sa salapi, mga kapatid, sa oras, sa gawain, lalo na kapag nanguna tayo ng ganito sa church. Magagawa natin sa church kapag may isang nanguna, mga kapatid. Hindi ito mangyayari ng walang manguna. Ina-encourage ko about isa. Number 3, initiate the encouragement. Umpisahan natin mag-encourage, mga kapatid. Kung nakita natin na maganda para sa ating personal na buhay, sigurado ko mas magiging maganda rin sa lahat ng kapatiran sa simbahan. So ngayon, ano yung ating dapat gawin? Nag-i-initiate tayo na encouragement sa kapatiran. Napakaganda nung nakita kong sinare niya kanina na slide. Kung ano yung kahalagahan. Important factor to consider to have an efficient promotion and stewardship. Paano tayo magkakaroon ng efficient promotion ng stewardship sa ating simbahan? Number 1, unity of the elders and church officers. Kailangan may pagkakaisa yung mga elders and church officers, mga kapatid.
Kailangan lahat sila maunawaan kung ano ang kahalagaan ng stewardship sa ating buhay, sa ating iglesia, sa atin bilang mananampalataya. Kapag tayo nagkaisa at naunawaan natin yan, walang kumontra. Mga kapatid, number 2, modeling of the church elders and church officers. Tayo mismo yung magiging modelo, magiging halimbawa, mga kapatid, sa ating simbahan. Tayo magsisimula mag-COP 10% or more. Di ba? At pangatlo, itutuloy natin yan sa bawat care group. Mahirap i-discuss yan sa buong church, mga kapatid. Karamihan di nakikinig. At binubulilig ni Satan yung ating isipan. Bakit? Ganyan din ako dati. Marinig ko palang stewardship, lumalayo na ako. Pera na naman. Pera na naman. Gusto nyo na naman kung anong pera namin. Masama ang isip ko dati, mga kapatid. Pero ngayon naunawaan ko ito. Napakaganda, mga kapatid. Sino ako para magdamot sa Panginoon? Ang Panginoon na tutulungan mo, mga kapatid, na nagbigay sa'yo ng buhay. Hihintayin pa ba natin na mangyari sa atin yung nangyari doon kay attorney na nabablackout ang isip? Hihintayin pa ba natin yung nangyari sa akin, mga kapatid? Namuntik na rin akong hindi makaabot sa ganitong edad. Mga kapatid, huwag nyo na hintayin na may mangyari sa inyo hindi maganda para tayo gumising, mga kapatid. Gising na, mga kapatid. Wala nang oras, konti na lang paparating na ang Panginoon. So yan, yung number 3 na care group discussion. Ipaunawa natin lahat yan sa ating care group. So kailangan dito ng involvement ng unang-una mga elders and church officers. Hindi talaga natin ito magagawa kung tayo ay naunawaan lang natin, din natin i-execute yung plano. Po? Yan, mga kapatid, tayo rito na narito ngayon, na nakikinig ngayon, tinatawag tayo ng Panginoon. Tayo magsimula dahil tayo nakaunawa. Po? Sa mga lahat na na-bless dito, Sister Melissa, na-bless po kami, sabi niya. At alam ko lahat kayo na nakarinig at nakaunawa, na-bless kayo. Po? Simulan po natin. Po? Simulan natin yung ating pag-encourage sa kapatiran. Kung nararamdaman natin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay, hindi yan magiging madali pag sarili lang natin ang gagawa. Isama natin ang Panginoon. Isama natin ang Panginoon, mga kapatid. Minsan maisip natin na, 10% ng offering, 10% ng tithes, wala nang matitira sa akin. Mga kapatid, si Satan na nagbubulong yan. Iwasan niyo po yan. Po. Ganyan ako dati, mga kapatid. Pero nung ginawa ko yan, mga kapatid, yung 10 plus 10, marami pa rin natitira. Marami pa rin naman natitira. Hindi naman nauubos, mga kapatid. Paano nangyayaring binubulong ni Satan sa tenga mo na wala nang matitira sa'yo? Hindi totoo, mga kapatid. 10% lang, hindi naman yung So, ayan yan ang message share ko sa inyo. Na in my own experience, nagawa ko na yan. Itutuloy ko yan. And soon, yung dadagdagan ko yung 10% na yun. Dahil gusto kong mas lalong mag-encourage ng mga kapatiran. Po. Hindi dahil sa pagmamayabang, mga kapatid. Ako yung maliit lamang ang aking kinikita. Pero yung puso ko sa gawain. At nakita ko kasi yung pag-ibig ng Panginoon. Po. Ayan, naka-record naman ito. Pinag-reflect ako ni Pastor Nelson doon sa CLP yung bukas ng umaga. Sabi ko meron kaming 4:30 to 5 na dito. Pagka hindi ako nakapasok doon, i-play ko na lang ito doon sa kanila yung record, yung aking reflection. At nawa, tayo ay na-bless sa magandang message na yun attorney, nakalimutan ko yung pangalan. Pero si attorney, hindi ko makakalimutan yung kanyang story. Makakalimutan ko man yung pangalan niya. Hindi ko makakalimutan yung kanyang share na yun. Sabi ni Nanay Nerissa, mas madami pong biyaya at kalusugan pang sinunod natin ang aral ng Diyos. Tama po, pag sinunod natin ang aral ng Diyos. At marami pang makikinabang, marami pa. Hindi lamang tayo. Pag sabi nga ay, multiply yourself is the best, Hindi yung tayo lang yung magaling, tayo lang mainam. Dapat i-share natin sa iba yung ating nalalaman para maging dalawa yung mainam. Tapos yung dalawa na yun, multiply din nila. Dadami yung nakakaalam, dadami yung nakakaunawa, at dadami yung mga
lingkod ng Panginoon. So ayan, ano po, tayo manalangin mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa umaga na ito. Na kami hindi nasayang ang napakagandang umaga na ito, na muli nyo kaming ginising, inilagay nyo kami sa panahon na kami muamulat muli sa inyong pag-ibig. O dakilan nyo, salamat po sa siner ni Atty. Nakita namin ang aming buhay, ang aming kalagayan na madamot sa kabila na iyong kabutihan sa aming buhay. O dakilan Diyos, patawad po sapagkat hindi po kami karapat-dapat, ngunit hindi pa po itong lahat. Salamat sa pagkakataon na kami maaaring makapagbago. Salamat po sa pagkakataon na kami na nakaunawa ngayong umaga na ito ay maaari naming ibahagi sa aming simbahan, sa mga kapatiran. Tulungan niyo po kami, o dakilang Diyos, dahil hindi namin kaya ito sa aming sarili lamang. Nawa ang dalangin namin, ang aming mga kanya-kanyang iglesia ay magkaroon ng pagkakaisa, ang mga church elders and church officers. O dakilang Diyos, hindi maiiwasan na mayroon mga magiging negative minds, ngunit hindi namin makakalimutan na kayo ay mas malakas, mas makapangyarihan kaysa sa simbuyo ng kaaway. Kaya kami ay patuloy na magtatagumpay sa inyong kalooban dahil ito ang mabuti at iyong nararapat. Salamat po sa inyong paggabay at patpatnubay sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin ilapit ang mga kahilingan ng mga kapatiran na nakikinig ngayon, ang aming mga kalusugan, ang aming mga kaisipan patungkol sa stewardship na ito, na kung saan may pakita namin ang aming pagmamahal po sa inyo, may balik namin ang aming pagmamahal sa inyo sa pamamagitan ng hindi namin pagiging madamot dahil nakita namin ang inyong kabutihan sa aming buhay. Dalangin namin ng sambahayan ni Nanay Nerissa, ang kanilang buong pamilya, ang mga anak, mga apo, ang kanilang iglesia. Dalangin namin na nawa magamit kami, si Nanay Nerissa at ang iba pa na taga San Antonio Church, na mag-encourage ang kapatiran para sa kabubuti ng lahat, bibilis ng pagtatapos ng iyong gawain, o dakilang Diyos. Kaya hindi naman si Sister Rosel Hernandez, ang kanyang buong sambahayan, kasama na rin ang kanyang may bahay na nagpapagaling, ay patuloy niyo po ipagkaloob sa kanila ang kanilang mga pangailangan. Kaya hindi ng sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, tulungan niyo rin po sila sa kanilang mga pangailangan. At kaya hindi ng sambahayan ni Sister Juliet Barcibal, o dakilang Diyos, sama namin ang kanyang buong sambahayan sa panalangin ng kanilang iglesia na sa Aaniban. Kaya hindi naman ng sambahayan ni Nanay Fina Rico Hermoso, kasama ng kanilang mga kahilingan para sa kanilang pamilya. Samahan din po siya sa kanyang pagbabago ng buhay na maging iyong missional. Samahan po kami lahat, o dakilang Diyos. Kaya hindi ng sambahayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambahayan ni Sister Gina Olivas, ang sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Malyare, ang sambahayan ni Sister Aurea Malihor, ang sambahayan ni Kuya Melchor Canlas, sambahayan ni Sister Melissa Gamboa, ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese, ang sambahayan ni Sister Marlene Garcia, ang sambahayan ni Sister Zenaida Manarang, ang sambahayan ni Sister Janet Katmaitan, ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambahayan ni Ate Revi, kasama na yung kanilang buong iglesia ng San Leonardo. O dakilang Diyos, hindi namin kayang gawin ito sa aming sariling kakayahan, ngunit umaasa kami at nagtitiwala sa inyong karunungan at paggabay po sa amin, at kami ay lahat ay magtatagumpay. Magkakaroon kami ng pusong mapagbigay. May eliminate namin ang aming makasariling puso na kung saan ito'y mantsa para makapasok dyan sa langit na bayan. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin.
at patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Praise the Lord po. Salamat sa mga prayer warriors. Number 30, 30 tayong lahat ngayon umaga na po ng prayer warriors. Alam ko kayo lahat ay na-bless ano. Kung hindi nyo na-umpisahan, maganda yung kanyang share. Magandang ulitin po natin ano po. Nawa sa biyaya at sa kalooban ng Panginoon, makita natin ang improvement ng ating unang sariling buhay na hindi tayo maging madamot at maging encouragement tayo ng kapatiran. Salamat po sa pakikinig mga kapatid. Sana hindi ko nabati ay good morning po sa inyo lahat. God bless morning po sa inyo lahat. Ang araw ay mabilis na sumisikat at ang araw ay mabilis na lumilipas. Huwag tayong magsayang ng panahon. January 6 na kagad ano. Ilang tulog pa ay February na. Yes po, Nanay Nerissa, tama yan. Alisin na po natin ang duda. Alisin natin duda. May duda tayo, baka wala na akong makain, baka wala nang matira. Yan puro baka. Hindi po yan totoo. Si Satan bubulong niya. Ano? Sabi ko nga sa inyo, may natitira pa naman sa akin eh. Mayroon pa. Buhay pa rin na pinoprovide ng Panginoon ang ating mga pangailangan. Ano? So yan po, God first morning po sa ating lahat. Dito na lamang ang ating devotional 6:09 na. God bless po. Dahil lalo lang tayo nagkakasala sa Diyos. Yes, totoo po. Pag nagduda ka, nagkakasala tayo sa Diyos. Ano? Pag nagduda tayo sa Kanya, wala kang tiwala sa akin, parang gano'n na. Bakit di ka nagtiwala sa akin? Buhay ka nga hanggang ngayon, sabi ng Panginoon. Ano? So, huwag tayong magduda. Ano po? Sige po, i-end na natin ang live. Balik po tayo bukas muli. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.